Magandang araw at magandang buhay mga ka-treasure hunters in the Philippines. Well, meron tayong hiram na video dito. AI video galing kay Forbidden Files PH. Ito ay tungkol sa katanungan na meron ba talagang Yamashita treasures. Nakatulad dito sa AI video ay napakarami oh. Grabe, punong-puno ang kuweba. Ayan oh. Mga sundalong Hapon, nagbabaon kahit saang mga isla, mga kuweba, mga tunnel, at kung walang man-made na tunnel ay doon nila sa mga natural cave nilalagay ang mga kayamanan na ito. Balik tayo sa katanungan, totoo bang merong natirang Yamashita treasures? Well, para sa akin, mga ka-TH, ay meron pa. Ayon nga kay Chucky McDougald at kay Rob Curtis, si Robert Curtis ay isa sa tauhan ni Ferdinand Marcos na Amerikanong engineer at treasure hunter. At pinagkatiwala ni Ferdinand Marcos lahat ng 175 maps kay Robert Curtis. Kaya kumalat ang mga mapa na ito sa internet dahil pinicturan ni Robert Curtis ang mga original na mapa ni Ferdinand Marcos. Kaya nalaman tuloy, isinulat ng isang writer din na si Charlie McDougald na kaibigan ni Robert Curtis. Kaya napublish ito ni Chucky, ni Charlie McDougald dahil kay Robert Curtis na may hawak talaga ng mga mapa ni FM at napicturan ito. Kaya nalaman na there are 175 treasure maps, treasure sites ng Emperor sa buong Pilipinas. At saan ba galing itong mga kayamanan na ito? Well, according uli kay Chucky McDougald, isang historian, researcher at treasure hunter din, ay of course galing ito sa Asia, sa buong Asia. Kaya nga tinawag na Asian loot. Kasi galing ito sa iba't ibang bansa sa buong Asia nang nilibot ng Hapon pag invaded lahat pati China. Sa China ang pinakamaraming nakuhang ginto. And then Jakarta, Indonesia, Malaysia, Java, diba? Merong mga Japanese gold bars, merong Sumatran, merong Cambodian, kasi nga pumunta at nasakop din ng Hapon ng Cambodia. Ang Cambodia ang pinakamaraming merong gemstones. Kaya kung merong mga sapphire, mga jades at kung ano-anong mga makulay na gemstones, yan ay mga galing sa Cambodia. Well, so meron tayong dito. Isa pang katunayan na totoo ang tinatawag na Yamashita treasures at totoo na nakakuha si Marcos. Paano nga ba nakakuha si Ferdinand Marcos? Well, ito ay dahil hawak nga niya ang 175 treasure maps. At saan ba nakuha ni Marcos ang 175 treasure maps? Of course, galing yan sa iba't ibang mga tao. Kasi martial law noon, at kung malaman ka na may hawak ka na treasure map, ay kukunin yon ng constabulary ni Marcos at ibibigay kay Marcos. Kaya halos lahat ng treasure map ng treasure hunting ay naroon kay FM ang tinaguri ang Apo Lakay. At dahil sa napakaraming hawak na mapa, siyempre makatama ka talaga ng isa diyan dahil kung saan yung pinakamalapit sa lugar mo, madaling puntahan, ay makukuha mo yun. Lalo na kung mababaw lang. Kaya ayon sa kwento ni Rob Curtis, ay nakakuha si Marcos dyan sa Cavite, sa Manila de Bay, sa Manila de Bay. Yung Wachimaru na barko, isang transport ship ng World War II ng Hapon na may lula na tuniladang ginto. Ang nakahanap noon ay isang psychic na taga Sweden, si Olof Jansson. Ginamitan lang ng peripheral vision. Tinitingnan lang ni Olof Jansson ang karagatan ng madaling araw
sa Manila Bay at nakita niya yung aura of gold. At yun, sinisid ng mga divers ni Marcos at totoo nga, nandoon lumubog yung Watsimaro na barko at nang pasukin nila yung barko ay nandoon na. Karga-karga yung tunito nila ng ginto. Pangalawang naikwento ni Rob Curtis ay yung sa Teresa, Quezon. Sa Teresa 2, Teresa, Quezon, nag-operate din doon ang Soldiers of Fortune ni Marcos. Soldiers of Fortune. Ito yung mga sundalo ni Fabian Ber. Si Fabian Ber ang namamahala dyan. At siyempre, walang makapalag kasi martial law plus Soldier of Fortune eh. Sila yung mga naghuhukay. Kaya ngayong viral na video na makikita natin, itong narito oh, tingnan nyo. Makikita nyo dito itong may hawak ng brush ay army cut. Army cut yung kanyang buhok. At makita natin na mga disiplinado. So ibig sabihin, ito yung mga constabulary. So matagal na video yan. Yan lang yata ang original na video na nandito sa internet. Kasi ang nag-upload niyan ay hindi vlogger. Sinishare lang niya na meron talagang ginto. And then kumalat ang video na yan. Okay, so maniniwala ba kayo na meron? Maraming nagsabi, maraming nakakita. Sa personal na encounter ko ay kahit sa lugar ko ay mayroong mga magkapatid na nagpapasto lang ng kalabaw. Araw-araw yung kalabaw nila pinapakain nila ng damo, nilipat-lipat ng bundok kung saan maraming damo. Andin isang araw noong COVID ay naglandslide yung isang bundok. Ang gilid ay naglandslide, gilid ng bundok. At tumambad yung box na nabasag. At nakita nga nila yung gold bars. Kaya ang magkapatid ay hati-hati sila. Pero hindi yun malakihan, yun ay giveaway. Siguro nasa 6, 4 na gold bars. At ngayon, ang nagpapastol ng kalabaw ay isa ng milyonaryo. May-ari na ng napakaraming bake shop. Sa Surigao City, napakaraming bake shop niya, bakery. And then meron siyang 2 mansyon. Bakit may mansyon ka, di ba? Nag-ano ka lang, papastol ka lang ng kalabaw eh. Yung kanyang mga magulang, hindi naman mga profesional, wala namang trabaho na malaki ang sweldo. Nagpapastol din ng kalabaw at nagtatanim ng palay. Di ba? Tapos magkaroon ka ng chain of bakery na napakarami. And then 2 mansyon. Bawat mansyon ay alaga daw yun na nasa 30 million. Isa hanggang kukuha ng 30 million. Mga kababayan. Kaya totoo ang Yamashita Treasures. Totoo yan. Mga kababayan. Mga ka-Golden Boy. Kahit yung father ko na isang treasure hunters ay nakatagpo sila ng kanyang grupo sa isang kuweba ng ammunition box na mayroong lamang mga alahas. At hati-hati sila doon. Yun ang tinatawag na small deposit, small stash. Binaon lang ng madalian. At hindi yun sa emperor. Ang sa emperor kasi marami yan. Hindi yan basta-basta. Tuni-tunay ladang ginto kapag emperor treasures. Okay, so ito na si Karen Houdis, ang attorney ng World Bank of course, World Bank. Akala ko Central Bank. So lawyer ng World Bank ito, mismo nakikita niya yung mga papeles ni Marcos kasi lawyer siya eh. At siya mismo yung nagkwento. So ito yung kanyang mga pahayag noon, noong 1990s to nang sinabi niya eh. Ang tungkol sa mga ginto ni Marcos, napakarami pala. So ito, atin pakinggan. Listed on a special agreement that was signed in 1950 about that. Assets, it's gold. It's more gold than people know about. It's over 1 million metric tons of gold. And the World Bank and the IMF have a special role to play, making sure that that money is spent to the benefit of humanity. So where's the gold? A lot of people, some people believe that the gold in Fort Knox has disappeared.
That's been in question for many years. Congressmen have attempted to get an audit of the gold in Fort Knox. So 1 million metric tons of gold is not something you can just hide. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 Ayun, narinig metric nyo, tons mga are ka-TX. in the central bank of the 400 Philippines. Metric tons of gold bars. 400 metric tons. 400 ba yun o 4,000? Balikan nga natin. In the central bank of the Philippines. Where would you say that? In the central bank of the Philippines. Where would you say that that gold is being stored? 400,000 metric tons 400,000 are in pala. the Akala central ko bank of the 400. Philippines. 400 metric tons. 400,000 metric tons sa basement ng Central Bank. Kasi ang Central Bank na yan, si Marcos talaga ang nagpatayo ng building yan. At ang arkitekto niya ay si Locsin. Locsin ang apelyido ng kanyang architect. At ang disenyo ng Central Bank na yan ay yung bilog sa ibabaw ay coins yun. Ang horizontal na mga forma niyan ay bundle of money. Alam ko yan kasi nagtuturo ako ng architecture dito sa lugar ko, mga kababayan. So, alam ko sa history kung ano yung Central Bank na yan. Ginawa yan ni Marcos para minting facility. Diyan tinutunaw ang Yamashita Treasures. At nang matunaw, tinatakan ito ng Central Bank of the Philippines. At yung timbang niya ay standard na para sa world gold bars na bigat, yung 6 kilogram mahigit. Yun yung standard eh. Kaya yung Yamashita gold bars na malalaki at iba-iba ang carats ay tinunaw yun ulit at nirefine at ginawang 99.9 pure gold bars. Hindi na yung merong 14 carats, merong 12 carats, merong 10 carats. Kasi ang Emperor Treasures, ang mga gold bars ng Emperor, dahil Dory bars ang tawag doon, mga tinunaw yun na alahas, halo-halo, kaya iba't ibang carats. Ngayon kapag tunawin yun ulit ng mga goldsmith, ay pwede nilang gawing 99.99%, dagdagan yun ng pure gold na nakukuha sa mina. At pakikintabin at yung sukat niya at timbang ay standard. Kaya karamihan ng gold bars na nandyan ngayon sa ating reserve, world reserves natin, meron tayong 225 tons na natira sa mga magnanakaw. Sa panahon ni Marcos, malaki yan. Tayo nga yung parang pangalawa sa Amerika noon eh. So, dahil sa napakaraming sumunod kay Marcos na presidente, ay lumiit ang mga gold bars na yon. Pero walang naghanap. Mga kababayan, kanya-kanya eh. Kanya-kanyang kuha, kaya paano ka maghanap? Hindi ka makakuha kung maghanap ka. Kasi hanapan ka rin. Kaya ang nangyari, bawat presidente, kumukunti-kunti yung gold bars na nandyan sa Central Bank. Pero karamihan talaga niyan, ang nag-set up, si Marcos, ang ating gold reserve ay nadagdagan niya ng ginto ng Yamashita Treasures. Kaya sa buong mundo, ang Pilipinas ay hindi kulilat. Hindi tayo kulilat sa gold reserve. Kahit ngayon meron tayong 225. Pang ano tayo eh. Sa 100 plus na country, tayo ay pang 22 yata na pinakamaraming gold bars. Pang 22 more than sa kalahati ng buong merong gold reserves. Kaya utang natin yan kay Ferdinand Marcos ang pag-set up ng gold bars sa ating gold reserve. At yung minting facility niya ay ang Central Bank at siya mismo ang nagpatayo niyan, ang Central Bank na nandyan sa Makati, Metro Manila. Okay, balik tayo kay Karen Hodis. Maraming nagsabi luka-luka daw to, pero ito ay attorney. Attorney to ng World Bank, hindi ito luka-luka. Kaya nga ako, kahit ako sabi ko, baka luka-luka ito. Paano maging luka-luka? I-attorney nga yan ng World Bank at walang record yan na yan ay baliw. Okay, balikan natin. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. Nako.
And Yung sa some of that Switzerland, gold totoo is naman buried securely Kasi sa in the panahon ni Cory, Philippines. merong nakuha si Cory diyan sa gold deposit ni Marcos. Merong nakuha diyan si Cory Aquino. At inano din yun, parang na-scam din yung pera na nakuha doon ay nagastos sa maling-mali na investment sa Pilipinas ni Aquino. Ngayon, yung sinabi na panghuli ni Hodis na ang karamihan nito ay ibinaon securely in the Philippines. Balikan natin Balikan natin yung sinabi niya. Union Bank of Switzerland, and some of that gold is buried securely in the Philippines. In Union Bank of Switzerland, Buried and securely some in of the that gold Philippines. is buried Ang securely in the karamihan. Philippines. At ang ayon sa aking mga bubuit, kung si Montulfo ay merong bubuit, so meron din tayong bubuit. 'Di ba? Ayon sa mga bubuit na nagsabi sa akin, ang karamihan na ibinaon diyan dahil si Marcos ang nagpabaon niyan muli. Of course, alangan naman na ipabaon ni Marcos sa Visayas. Si Marcos ay taga Ilocandia. Taga Ilocos yan. Kaya doon niya ilalagay ito sa norte. I-rebarid niya sa kabundukan kasi napakarami. Most of it is buried in the Philippines securely. Nakabuhos yan, nakabangkir yan, nakasimento. Merong mga nakalagay na booby traps. At isa daw sa palatandaan kung saan binaon ni Marcos ang karamihan ng reburied gold bars na ito ay kung saan niya itinayo yung kanyang giant gold bust. Saan ba yung giant bust ni Ferdinand Marcos? Sa Agoo, diba? Sa Agoo, La Union. La Union yata yun, yung malaking ulo ni Ferdinand Marcos. Ang sikreto doon ay yung kanyang mga mata. Ang mga mata ng rebulto, yung malaking estatwa na ulo, ang mata noon ay mayroong butas. At ang butas noon ay naka-align, nakatutok yun sa mga bundok dyan sa La Union, sa Cordilleras. Kung saan yun nakatarget yung dalawang mata, yun yung mga lugar na pinagbaunan ng reburied gold ni Marcos. Hindi na Yamasita kasi nahukay na yun. And then dahil sobrang-sobra ang dami-dami. Kaya of course, sinigurado ni Marcos na mayroong matira para sa Pilipinas. Ayon sa mga bubuit. So yun ang mata. Kaya kung nalaman nyo, di ba, pinasabog yung rebulto. At ang unang sinira ay yung mga mata. Yung mga mata ang pinasabog ng dinamita Kasi teleskopyo yun, nakaturo yun sa mga bundok. Kaya para hindi malaman kung saang bundok na yung nakatingin, pinasabog yun, yung ulo na yun, yung bust. At yun ang katotohanan yan. Hindi yun pinasabog ng mga kalaban ni Marcos, kundi deliberately na pinasabog siya para hindi na malaman kung saan ang reburied gold. Well, yan ay parang mga mga urban legend, pero parang totoo, di ba? Mga kababayan, parang totoo. Kahit nga si Imelda Marcos mismo nagsabi sa interview ni ni Munsod na mayroon silang 7,000 metric tons sa basement ng mansion nila sa Baguio City. 7,000 metric tons, marami na yan. 1 ton nga lang na gold, ang dami-dami niya 1,000 kilograms. So 7 tons means 7,000 kilogram of solid gold bars. Pera na rin yun. Pero yun lang yung nakita ni Imelda, yung 7,000 kilogram. Yung iba hindi na nakita. Sinikreto na ni Marcos. Grabe talaga. Meron nga kwento dyan na nung namatay si FM, hindi alam ni Imelda na yung dingding ng kanilang mansyon sa Baguio ay may mga nakasiminto pala doon, pinalaman sa wall ng mga gold bars. Kwininto yan ni Imelda at pati sa Kisame. May itinago pa rin daw doon si Marcos sa kwarto nila, nandun sa Kisame, mga gold bars. Kaya grabe. Kahit si Imelda nagsabi, hindi naman natin masabi na luka-luka si Imelda, no? Si Marcos kasi matinong pag-iisip naman, at saka itong si Karen Hodis. Maraming nagsabi na baliw daw to Hindi naman ito tumatanggap ng suhol, hindi naman ito sinusuhulan. Bakit sinabi niya ang ganito?
O tapusin natin ang kanyang salaysay, ha? Well, some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that. As well, some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold. No, it is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in the Philippines. So how do the people get the gold That is back? the question. If it's their gold and it was taken by these bankers, how do we receive it? That is the question. And they're just sitting there illegally and refusing to relinquish it. Part of the problem is that this gold is cloaked in secrecy. But in the last month, Wolfgang Struck has been publishing all of the documentation. So it's there for people to see. We have the Ayan, originals. so yan nga And yung people just tinatawag have to make na sure that the banks do for what they're humanity ni required to do, Marcos which is release ay the hindi world's marilis wealth. ng bangko eh. Dahil it is cloaked in secrecy. Merong mga ano diyan. Parang may mga kondisyones bago makuha. Cloak in secrecy. At parang kinokontrol yan ng ng isang superpower country. Hindi na natin sasabihin kung anong country yan. Kaya ang country na ito ay ang pinakamaraming ginto sa buong mundo dahil nga hawak nila yung mga ginto pa rin ng Marcos, which is kasi yun, napatunayan yun na hindi talaga yun minimina ng mga ginto. Yun ay mga nakuha sa gera. Yan ay war loot na ginto. So ibig sabihin, dapat isuli lang ito sa mga bansa na nagmamayari. Ang problema kasi tinunaw na ni FM at sinilyuhan na ng Central Bank of the Philippines bago ideposito sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Pero dahil sa ang may hawak nito ay marunong na kung anong gawin sa mga war loots, lalo na yung mga kayamanan na nakuha sa giyera. Kaya nagkaroon siguro nagkaroon ng kasunduan siguro si FM tsaka itong makapangyarihang bansa na ito at saka ng World Bank. Kaya nga ibibigay na lang sa humanity, di ba? Tinatawag na lang ito na gold for humanity. At hindi ito makukuha ng mga Marcos. Pero ayon sa yung sulat, the last will and testament ni Marcos ay 10% doon ay ibahagi daw niya sa kanyang pamilya eh. At ang pangalan ng benepisyaryo ay si Bongbong Marcos. 10% lang pero malaki na yun, yung 10% na yun. Kaya nga iniisip ko, ganun siguro bakit galit na galit si si Babalina kay Bongbong dahil si Bongbong ang benepisyaryo eh. 'Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Ngayon naniniwala na siguro kayo at baka pag may makita kayong kuweba, iniisip nyo kaagad mayroong nakatagong ginto ha. Ngayon nagbago ng isip nyo nang makita nyo ang video na ito. Sa hindi naniniwala sa Yamashita Treasures, maniwala na kayo dahil ako mismo ay mayroong personal encounter niyan during my college. Hindi ko na sasabihin kasi mahaba na. Yan ay totoo na mayroong mga ginto ng World War II na nakabaon pa rin hanggang ngayon sa Pilipinas. Sana ay swertihin na isa sa atin, isa sa inyo, mga ka-TH, ang makakita nito. Ako'y magpapaalam na hanggang sa muli at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Ingat ang lahat.